tatlong pagpapile ng impeachment complaint laban po sa ating sobrang napakasipag na Pangulong Bongbong Marcos. Kaya hindi nila talaga tigilan ng ating Pangulong Bongbong Marcos na ipatanggal upang ang mga sangkot sa flood control ay hindi managot. Ano ba naman yan, Koy? Alam mo, the only reason kung bakit nila, like I said, sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, no? Naalala nyo ba, mga kababayan ko? Naalala nyo? Nung panahon na tayo, mga kapatid, ay kumbaga what we call this, nung panahon na tayo ay nanawagan dito na sinabi natin sa taong bayan na ang gagawin nila is filean ng kaso si PBBM upang pababain. Tama yung sinabi ko. Tama yung prediction natin dito. Yun nga ang ginawa nila ngayon. Nag-file ng impeachment complaint, yung abogado, itong number 1 na unang-una nag-file. Pangalanan ko na ha. I'm sorry to say, pero pangalanan kita dito kasi lantad ka naman talaga. Itong si contractor. Diba? Si Kisay ba? Kisay. Nangingisay. Tapos mag-file itong Makabayot Black. Iniwanan lang doon. Diba? And then next, itong iyakin na dalawang hindi nabigyan ng pwesto sa gobyerno, nag-file din ng kaso. Sino? Diba? Si Mike Defensor at si Chadwick Singson. Ito pinaka-the best niyan. Tatlo nag-file ng impeachment complaint. Dilusot si Pangulong Bongbong Marcos. 1 year ba? Baruling ulit. Actually talagang ako tingin ko diyan wala namang mangyayari. Kung hindi ito, gagamitin lang nila sa paparating nilang propagandang rally para magbigay ng kahihiyan sa ating bansa, sa ating gobyerno, sa ating mga Pilipino, itong nalalapit na katapusan. Dahil kung hindi alam ng marami nating mga kababayan na may planong ganyan ang mga makakaliwa na grupo netong kulto ni Duterte. Tama. Sa katapusan po yan mangyayari. January 31. So ngayon, ipine-prepara nila yung mga ganyang mga gawain ng pagsasampa ng impeachment daw para idagdag sa mga kanilang programa para pasakitan at may maibato kay Pangulo. Tama. Tsaka saan ka naman makakita ang Pangulo na araw-araw nagtatrabaho? Kagaling na sa ibang bansa, diretso namimigay ng tulong sa iba't ibang probinsya. At ngayon nga, nakita nyo naman, may bagong dating po na barko galing South Korea. Meron po tayong water, yung tungkol sa mga pananim, yung almost ilang cubic tons na tubig ang pwedeng maisupply sa ating mga kababayan. At pangatlo pa dyan, yung malampaya. Yan. Si BBM, 10 years, siya po ang nakadiskubre ng isang mapapakinabangang billion cubic meter na gas. Na natural gas. Natural gas. Diba? Ito nga yan hindi lang 10 taon kapatid na na squid ball. Kundi ito ay dekada na. Yes. Na walang nakagawa. Yes. Na ang masakit dito kung iisipin ng marami nating kababayan Tama. ay di ba ito yung tubig na ipinamimigay ni Digong? West Philippine Sea. Pero yung malampaya is. Kaya nga ang sinasabi natin dito, kung nagtagumpay si Digong na ipamigay itong katubigan natin na sabi niya nga tubig man lang yan, marami yan sa Davao, bigyan ko na lang kayo. Tama. 'Di ba? So yung boundary ng tubig na sinasabi ni Digong, eto pala yung magbibigay ng malaking kaginhawahan sa ating ekonomiya at sa ating mga mamamayang Pilipino. Dahil nga dito sa natural gas. Tama. At eto pa, dahil nga dyan, nag-uunahan ang mga mayayamang mga negosyante para mag-invest, para maghukay pa. Baka sakali naman hindi lang natural gas ang matagpuan, at baka meron pang iba na po pwede natin pakinabangan. National Reserve Gas. Na baka sakali, tingin ko meron talaga. Kasi bakit kanyo? Bakit gigil na gigil ang China sa pagkubkob sa mga teritoryo natin dyan sa West Philippine Sea? Kaya nga Isipin mong maigi, kung sinabi ni Digong
na tubig man lang yan. Oh, Dapat ganun din ang katwiran ni Xi Jinping. tama. Tubig man lang yun. Bakit pa natin naawayin ng Pilipinas? Nang araw nga, nandiyan dyan ang mga ninuno natin na nagpupulot ng basura hanggang lumago Tama. Di ba? Oo. Di ba pwede nang gawin natin na pananaw na utang na loob na lang. Oo. Di ba? Hindi Oo. yung salita lang na parang si Digong, kaibigan tayo, pero tinitira mo patalikod Pero Tama. may dalawang klase kasi Mm. ng ginagawa ng Chinese government ngayon Hmm. sa West Philippine Sea. Number one, kontrolin yung yung ating West Philippine Sea upang yung tawag nito yung may tinatawag kasi yung daanan passage ng mga barko, makontrol din nila. Income din kasi yon. Oo. Second, secondary na lang yung sa World War kung magkataon. Kasi mahihirapan i-penetrate ng US ang ibang bansa kapag hawak-hawak nila ang West Philippine Sea. Kaya nga alam nyo, napakalupit ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kung sa achievement lang o achievement, nasa kanya na po lahat. Kesa po kay Sara Duterte. Ito po, bibigyan ko lang po kayo ng senaryo. Nung nakaraan po, inaabuso ang ating mga Coast Guard dyan po sa Mindoro. Kung naaalala nyo, ito lang nakaraang linggo. Akalain nyo ba naman po ang Sara Duterte? Kasama ang ambassador ng China, pumunta rin sa Mindoro. Kita nyo po, ang Sara Duterte niyan. Kita nyo, tuta, dila, itlog sa China. At pagkatapos doon sa Mindoro, nagtayo ng cover court na pang barangay. Dapat chairman ka na lang ng barangay, Sara. Yan ang mga tinatrabaho mo Mga project mo. At hindi lang yon, kasama pa sa Sorsogon, pumunta rin kasama ang ambassador ng China. Anong gagawin nyo doon? Say cheese. Hindi, hindi ba kayo nagtataka? Na. Parang walang mga ambassador o mga kilalang mga taga-ibang bansa na dumadalaw sa opisina ni Sara Duterte maliban sa China. Oh, Hindi nyo ba napapansin? tama. Di ba? At saka isa pa, sabi mo nga, yung kanyang mga proyekto ay pang barangay lang. Sa akin pang pang PTA lang nga talaga. Bakit? Teachers test. Pero mo, yung kanyang mga project, magtanim ng puno, mamulot ng basura. Sa bundok. Oo. Kulang na lang, mag-metro age siya. Di ba? Di, paltan niya lang si Torre. Di ba? Ang Silve. Pero eto, balikan natin ang usapin dyan sa West Philippine Sea. Na eto nga West Philippine Sea, kung inyong napapansin, na talagang marami ang mga Pilipino na nagtatanong kung bakit ang Pilipinas ay hindi nilalabanan itong pambubuli at pang-water cannon Ng China. ng China. Kasi alam nyo mga kababayan ko, alam naman natin na tayo ay dahil nga sa pagkawala ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at hindi naalagaan yung ating mga sandatahan, mga armas na dinidevelop noon, masyado tayong napag-iwanan. Sa mga pumalit hanggang kay Digong. So ngayon, nandito ang Pangulo at talagang kanyang pinagsisikapan na kahit papano maiangat tayo at magkaroon ng depensa panlaban sa mga mananakop na ibang bansa, ibang lahi. Eto yun, mga kababayan ko. Ang pag-water cannon ng China ay meron po silang gustong mangyari. Para sa aking opinion. Yan ay pambubuyo para tayo ay lumaban. Hindi po kaduwagan ang hindi ka lumaban sa mga malalaking mga bansa na nambubuli sa atin. Tama. Sapagkat kung inyong uunawaing maigi, kung yan ay gagawin natin sa kanila, maaari nilang baliktarin ang sitwasyon na sasabihin, tayo yung nanakit, tayo yung nauna, para magawa na nila yung talagang plano nila na tayo gerahin. Tama. Tama yan, Boss Ang Mike. mangyayari, hihingi na magpapabiktim sa ibang mga bansa Yes. na kami ang sinaktan ng Pilipinas, hindi kami yung nanakit. Kaya tama lang po mga kababayan na ang ginagawa ng ating Coast Guard ay nananatiling kalmado at hindi po nagpapadala sa pambubulit-pambubuyo ng China. Actually, ganyan din ang ginagawa, trivia ko lang din, ganyan ang ginagawa sa kanila ng ibang bansa, especially Korea. Kapag nangingisda doon sa teritoryo ng Korea, itong mga Chinese militia vessel, binobomba silang tubig ng Ginagawa rin sa kanila yan ng Vietnam.
ginagawa rin sa kanila ng Japan. Kapag binobomba talaga sila. So sa atin, tayo binobomba dito. Pero kasi alam nyo mga kapatid, sabi nga nila ang mundo ay bilog. Darating ang panahon na hindi naman habang panahon ang tulad nating maliit na bansa ay mananatili na lang nakatulad ng iniwan ni Digong. Tama. So sa pasalamat tayo dahil nagkaroon tayo ng Pangulo na siyang nag-uumpisa ngayon na iayos ang lahat na problema na dapat inayos na ng mga nakaraang administrasyon. Oo. Kaya So, nga sila ganyan eh. Ah. Nagkukumahog, di ba? Dahil nga nakasanayan ng mga ilan nating mga makapiling mga kababayan, lalong-lalo na yung mga politiko, eto na ngayon ang Pangulo. Sinusugal, itinataya ang kanyang sariling administrasyon para labanan at wakasan na itong problemang cancer na korupsyon sa ating bayan.